Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Huli ho sa video si Madam Lisa Marcos. Naku po, patay kang bata ka. Ano ba yung video na yan? Eto, ipapakita natin ha. Huling-huli si FL. Nako. Hindi kasi mga kababayan. Dahil usong-uso ngayon, nasisihin ng DPWH, usong-uso ngayon, nasisihin yung mga kontraktor, at usong-uso ngayon na ilihis ang tunay na issue. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, ito lang gusto ko lamang pong sabihin sa inyo. Kasi paulit-ulit natin sinasabi, yung DPWH na yan po ay ano lamang, yan ay isang puppet lang ika nga. Meron talagang nagpapatakbo sa buong kwento nitong korupsyon natin. Kasi parang ano yan alam mo yung ahas, di ba? Alam mo yung ahas? Sino dito merong alagang ahas? Yung ahas ba? Yung mga yung mga kaibigan ninyong gago, ahas ang tawag daw, di ba? Pero meron talagang mga ahas na talagang, alam mo yon, medyo sa buhay ng natin, talagang sinisira yung ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga asawa. Mga asawa? Hindi, sa mga jowa natin, tsaka sa mga asawa, gano'n, di ba? Parang ahas po yan. Ano ba ibig ko sabihin ng parang ahas? Kasi ganito lang kasimple po yan Ipapaliwanag ko kasi sa inyo. Ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas, parang ahas yan. Ano yun? Yung tiyan, ito yung DPWH. Alam niyo yung tiyan, di ba, ng ahas? Tapos ang contractor, ito naman po yung buntot. Buntot baga. Tapos ito na mga ulo, ito yung palasyo at kongreso. Yan. Paano ba tayo mamamatay sa ahas pag tutuklawin na tayo? Ang ginagawa ba nung para papapatay mo yung ahas, tatagain mo yung kanyang katawan? Hindi. Pag tinaga mo yung katawan niya, baka matuka ka pa. O lalong-lalo ng pag tinaga mo yung buntot. Yung mga nasa dulo. Yung mga kontraktor. Buntot lang yan Pag tinaga mo yan, alam mo, ang mangyayari sa'yo, siguradong aabutan ka ng ulo. Di ba? So kung gusto mo talagang mamatay yung ahas, kung gusto mo talagang mamatay yung korupsyon, ang uunahin mo, di ba, hinuhuli ka agad yung ulo. Dapat nga ang focus dun sa ulo Kailangan wag kang maano dun sa katawan niya, masiseksihan dun sa katawan niya. Dapat yung ulo, tagain mo kagad. Yun. Saluhin mo kagad. Alam mo, ito walang biro ito na naginip talaga ako ng ahas. Siguro, marami talagang ahas ngayon na naginip talaga ako ng ahas. Di ko alam kung bakit. Yung mga tagapagpaliwanag ng panaginip dyan, ipaliwanag nyo na. Pero hindi po kasi ako naniniwala sa pamahiin. Pero meron pong simbolo yung ahas. At alam mo, itong analogy of snake tungkol sa korupsyon natin, alam mo, sabi ko, ang lupit. Ang lupit pala talaga ng matinding korupsyon sa atin. Kailangan talaga, ang pinupuntirya natin, Malacanang at saka yung Kamara, Kongreso. Alam nyo, ladies and gentlemen, kasi hindi ba kayo na yung mga makakaliwa, tanginang makabayan yan, di ba? Ang nila, yan ang packaging nila, makabayan kami. Ulul! Makabayan. Makabayad. Bakit kanyo? Ano pinupuntiryan ninyo? Yung buntot? Wala dyan ang laban. Ang laban nandun. Sabi nga ni Magalong, ang laban nasa Kongreso. Andun talaga nga ulo Ang laki nga nung hayop na ahas na nandun Yung iba na wala na. Nagsinghim papawid na. Yun ang dapat nating hinahanap. Hindi yung buntot na yung mga kontraktor, DPWH, nakokornian ako Kaya tuloy, ito. Diba, yung aking panimulang bati ay yung nahuli, yung video, kita? O si First Lady? Alam nyo kung bakit? Bakit kanyo? Kasi sumasali pa siya para talagang pukpukin yung mga kontraktor.
Oh, ladies and gentlemen, etong ginawa ni First Lady pagdalaw doon sa film heritage na hindi pa daw natatapos ay isang propaganda. Ha? Isang propaganda. Tingnan mo, hindi nga siya nagpa-interview, tila tumatakbo pa, tila umiiwas. Huwag naman natin sabihin tumatakbo, umiiwas sa media. Pero ba't siya naandun? Ba't siya nakuhanan ng media? Ganon style Para talagang yung mga kontraktor na hindi nakakatapos ay pinupuna ng pamahalaan ni Marcos Jr. Gago! Para talaga ang dating, walang kasalanan ang Marcos administration. Tingnan nyo nga, sabi nga ni Claire Castro, eto lang presidente ang nagmatapang na tumingin ng korupsyon sa DPWH. Gago! Alam mo, si Judas, yung nagbetray sa Panginoong Yesus, wala sa labas. Tandaan niyo yun. Panoorin ninyo, The Chosen sa Netflix, wala sa labas. Nasaan? Nasa loob. Nasa mga disipulo kasama ng Panginoong Yesus. At nandun siya. At eventually, kaya nga, di ba, sabi pa doon na Judas Iscariot will be remembered in history. Di ba? Parang sinasabing ganon. Totoo naman. He will be remembered na he witnessed all the miracles, all the amazing things that the Lord Jesus Christ did. And yet, he betrayed the Lord. Naandun ang ahas. Ang tunay na ahas nasa Malacanang at nasa Kamara. Huwag kayong, yung mga Pariseyo, yung mga Sadducees, yung ibang mga rabay doon, wala yun. Ang tunay na ahas, si Judas. Sino ba ang Judas natin ngayon? Kasi doon sa The Chosen, pogi yung Judas Hindi siya mataba. Grabe ka naman, banat ba? Makasabi ka naman ng mataba. Nasasaktan ba yung mga matataba tulad ko? Totoo! Hindi kasi pagkaalam ko sa ahas talaga payat hindi mataba. Ngayon, mga kababayan, sino po ba sa tingin ninyo ang ahas? Ito, tingnan natin yung video na tila pautot na naman ng Malacanang para sisihin ng mga kontraktor na ang talagang issue naman ay hindi yung kontraktor. Yung naglagay ng pera, anak kayo ng mga... Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng Pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Grabe no, talaga. Ano to, may patawag ng media? May patawag ng media, may video para talaga malaman na, si First Lady, tinitingnan yung mga hindi nagawa dyan sa kanyang construction ng Diskaya. Para talaga sisihin ng mga kontraktor at sabihin ng mga korupya, mga yan. Di ba? Anong pautot yan? Adiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish, sa halip na naka-tiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung Abay, may bago na tayong presidente. Anak ka ng wewe. Alam mo, hindi mapigilan ng bunganga nito, no? Hindi, totoo lang. Hindi talaga mapigilan ng bunganga nito. Meron na siyang press briefing, tapos pupunta pa siya talaga. Diyan sa mga ganyan, yung asal presidente. Tapos, may vlog pa yan. Oh!
Para talaga halatang halata eh. Naku, yung si Claire, alam mo kung ako sa'yo, sagutin nyo na lang yung kabaro ninyo. Mamaya pag-uusapan natin kasi binanata sila ng mga yung kabaro niya. Nagwawarla na ngayon! Oh, di ba? Sinong kabaro? Unya, kikwento ko sa inyo. Wala Unya. silang magagawa at lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Naks naman, para talagang concern ng Malacanang, ano? O, saan magaling ang budget? Sino ba naglagay ng budget dyan? Gago! Laglagan na, kawawa. Alam mo ako, naaawa na ako sa mga kontraktor Hindi, ito walang biro. Bakit? Kasi pambira, ginamit sila eh. Ginamit sila nitong mga congressman. Mantakin mo, nilagyan sila ng budget. Ito hati-hati tayo dito. Itong DPWH, ginamit din. Pagka nai-release na yung alam nyo na yung lagayan sa amin. Yung sa amin dyan, nilagyan kayo. Nagkabukingan, anak ng tutsang kalabaw. Hindi kasi, eto ilagay nyo yung sarili nyo doon sa kontraktor. Ilagay nyo yung sarili ninyo. Halimbawa, 100 million. Halimbawa lang, 100 million ng project. Hiningi sa'yo yung 40% ng kung sino mang congressman na naglagay dyan. Alam nyo naman na kung sino yan. Tapos hiningi pa sa inyo yung 40% ng ilang opisyal ng DPWH. Ang natira na lang, ilan? 20. Siyempre, pagagawa mo yun, sa'yo rin yung 10 doon. Diba? Halimbawa, so 10 na lang matitira, 10% na lang matitira doon sa talagang ilalagak na mga material, mga panggawa. Makakagawa ka ba nun? Tapos nung nagkalaglagan, ikaw ngayon na nilaglag at sinabing, yari ka ngayon, ikaw sisisihin namin. Tangina ninyo, pagkatapos ninyo kinuha yung more than half of the budget, biglang kami ilalaglag nyo. Kaya kung meron tayong mga kontraktor dito na nakikinig kayo sa akin, tandaan ninyo, kayo forever na kontraktor. Huwag niyong hayaan na masira ang inyong pangalan. Ilaglag ninyo kung sino yung mga kadil ninyong congressman. Ilaglag ninyo kung sino yung kadil ninyong DPWH dahil sila, binoboto lang ng taong bayan yung mga congressman. Yung DPWH, malalaglag din niya, huwag kayo mag-alala. Pero yung mga congressman na kumukuha sa inyo, ilaglag ninyo nang hindi na maiboto uli. Diba? Kayo ang kawawa. Kayo na nga lang pinakakonti na kukuha. Kayo pa kawawa. Anak kayo ng wewe, Diba? Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Nagegets nyo na. Huli sa video. Ano yun, huli sa video? Yung pautot nila. Huling-huli. Halatang-halata naman tayo dyan. Kunwari, iiwas pa. Ayoko ng video. Pero binitbit si Yusik Castro. Anak ng weteng. Alam mo, pag si Yusik Claire Castro na andyan, obvious na merong ginagawang, alam mo na, pautot itong gobyerno na ito. Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Pag naandyan, kasi anong papel niyan, di ba? Ang papel niyan, tablahin ng mga Duterte. Ang papel niyan talagang, pag may issue,
idadivert doon sa ibang issue pa sa pamamagitan ng Duterte. Alam natin na sa madaling salita ang trabaho niyan propagandist ng Malacanang. So, I mean, bakit nandun siya? Kung talagang kung talagang gusto lang ma-check kung ano ba nangyari doon sa project, bakit kailangan may media? Bakit kailangan nandun ng itong si Yusek Claire? Oh, huling-huli yung video nyo. Oh, huling-huli yung video ninyo. Halatang halata. Tanga na lang ang hindi makaunawa dyan. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala